Nasa na ba kasi yung someone meant for her na yon at ang tagal dumating? Naiinip na si Sayan sa kakahintay. Sa edad niyang 25, hindi pa siya minsan man nagka-boyfriend. Ang mas nakakainis kahit maganda naman siya. At matalino, walang nagkamaling maligaw sa kanya. At ang lahat ay dahil sa buwisit na si Nathaniel na dikit ang dikit sa kanya at inaakala ng buong village na nobyo niya. Kung alam lang ng mga ito, kabi-kabilang babaeng ng walang hiya at pinagtitripan lamang siya. Hindi naman maintindihan ng sarili kung bakit parang may tila as piling tumutusok sa puso niya dahil sa kasepang iyon. Science sighed for the end time when another couple walked into the coffee shop she was in. Doon siya pumupunta kapag naghahanap siya ng inspirasyon para sa mga nobelang isinusulat niya. Masaya kasi sa lugar na iyon dahil halos magkakilala ang lahat ng customers, dala na rin ang pagiging magkapit-bahay nila. Nasa loob lang kasi ng village na iyon ang naturang shop na naging tambayan ng mga taga roon na mas madalas kesa hindi ay mga walang magawa sa buhay. Katulad niya. Ang kaso, imbes na ma-inspire, napo-frustrate siya. Sa edad niya kasing 25, hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend at ang masaklap, ni walang nagkakamaling manligaw man lang sa kanya. Tao pa ba ako? Nais sa loob niya. Ang huling nanligaw yata sa kanya ay noon pang college. Hindi naman sa desperada siya, kaya lang, nitong mga nakaraang linggo, naiinggit siya sa mga magkakasintahan na nakakasalubong niya. She had been dwelling in the fantasy of falling in love for far too long and now she wanted to experience the real thing. Aaminin niya, idealist at hopeless romantic siya, kaya nga raw binabasad niya kaagad ang mga nanliligaw na hindi niya makitaan ng kahit katiting na spark. Kaya eto siya, lonely. Samantalang ang mga kaibigan niya abala sa paglaloving-loving sa kani-kanilang mga nobyo o kung hindi man ay asawa. Kung mahahanap lang talaga niya ang spark na yon, kahit siya pang manligaw sa lalaking kakakitaan niya noon, gagawin niya. Napaurong siya nang bigla na lang sumulpot ang isang nakangiting mukha ilang pulgada lang mula sa kanya. She blinked and when she regained her composure, sparks began to fly. A different kind of spark from what she was hoping to find though. Ang lalim ng buntong hininga nun na. Anang laking pinaglihiyata sa kaipalan. Anong problema? Na-miss mo na ba ako? Inis na itinulak niya ang mukha nito palayo. Ano ba, Arcade? Huwag kang magpapakita sa akin kapag ganitong di magandang mood ko at baka mategi kita dyan. Hindi pa rin napapalis ang iting na upo ang binata sa tapat niya. Sinabi ko bang maupo ka? Asik niya kay Nathaniel Arcade. Isang mayamang playboy na tinik sa kanyang lalamunan. At sa kasamang palad, magkatabi pa sila ng bahay. Nga naman. He just gave her an easy smile. Ang sweet mo talaga kahit kailan. Pakis nga. Nang akma nitong ilalapit ang mukha sa kanya, agad niyang iniumang ang mug ng umuusok na kape. Gusto mo ibuhos ko sa'yo to? Uy, bawal mag-away dito. Sita sa kanila nung may-ari ng shop na iyon, ang pinsan niyang si Jamie na noon ay nasa counter. Hayaan mo na, nag-LQ lang naman ang mga yan. Anang asawa nitong si Alec na noon ay katabi nito. Cyan was incredulous. Mas nanaisin ko pang makipag-LQ sa buwaya kaysa sa tukmol na to, no? Hindi hamak naman na mas cute at yummy naman ako kaysa doon, sabi ni Nate. Sa akin ka na lang, may libre ng kiss. Kahit anong oras mo gusto, unlimited pa. No thanks, baka maging palaka pa ako. Nate, bakit kay Cyan mo lang inaalok yan? Marami naman kaming willing dito. Singit ng isang babaeng customer. Marami ang nag-second demotion na lalo nang nagpainit ng ulo niya. Dahil kasi sa kalokohan ni Nathan, nadidikit ang pangalan niya rito. Ang hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng babae sa village nila, siya pa ang napagtripan nito. Nathan kasi ang nickname nito. Nakakaasar talaga. Paano pa siya magkakanobyo kung iniisip ng maraming tao na item na sila ng buwisit na Nathan na to? When in truth, kabi-kabila ang girlfriend ng walang hiya. Nathan laughed. Isa lang ang puso ko kaya't sa iisang tao ko lang yan doon iaalok. Kinuha pa nito ang isang kamay niya at tinitigan siya sa mata. Hindi ba, Sai? Inulan siya ng kantsaw ng mga naroon. Wow! Hanip sa linya? Pamatay ka talaga, Nate. Sayan, sagutin mo na. Kiss na yan, kiss! Nadala naman ang unggoy sa sulsol ng mga ito at nilapit pa ang kamay niya sa labi nito.
She decided to save him from the trouble. Sinuntok niya sa gilid ng mga labi nito ang kamao niya. Aray! Bagay lang yan sa'yo. Aniyang walang kakurap-kurap. 4 na taon na silang nagkakasakitan kapag nagkikita. But actually, ito lang talagang nasasaktan at siya lang din ang nananakit. Pero obviously, hindi pa rin to madala-dala. Sayan! Tumugo ang bibig ko, oh. Pinakita pa nito sa kanya ang dugong nakapa nito. Tinaasan lang niya ito ng kilay. O ano ngayon? Ang laki ng katawan nito pagkatapos magrereklamo sa napakakonting dugo. Kailangan ko ng kiss. Mabisa raw sa kahit anong sakit ang true love's kiss. Kaya kiss mo na ako. Ang laki ng ngisi nito. Ang sarap talagang tadya ka ng impaktong to. He! Manigas ka dyan! Biglang may nagsisilputang mga babae sa tabi nila. Nate, ako na lang. Ano bang klaseng kiss ang gusto mo? Padabog na siyang tumayo. Agad na tahimik ang mga babaeng dumumog kay Nathan, pati na ang lahat ng customers ng coffee shop. Ang lahat patid niyang sa kanya nakatutok ang atensyon. Akala yata ng mga ito ay magiging bayolente ulit siya. She held her head up then. Without a word, she grabbed her beloved laptop and walked out on them without looking back. Hoy Nathan, ano pang tinutunganga mo dyan? Sundan mo! Narinig pa niyang sulsol ng kusino sa binata bago niya maisara ang salaming pinto ng shop. Napaismid si Sayan, ngunit di na nag-aksaya pa ng panahong lumingon. Nagpatuloy na lamang siya sa paglayo sa lugar na yon. Sa tingin ba talaga ng mga ito? Seryoso si Nathan sa kanya? Pinagtitripan lang siya nito kaya imposibleng pag-aksayan pa siya nito ng oras para sundan. Say! Ay, kabayo! Bulalas niya sa biglang pagsasalita ng kusino sa tabi niya. Sapo ang dibdib, binalingan niya ito. Shit! Arcade! Huwag ka nga sumusulpot na lang dyan bigla. Tinampal niya ito ng malakas sa braso. Ano ba? Tagal na natin magkakilala. Arcade ka ng arcade. Hindi mo ba alam? Arcade ang basa doon? Tila napahiya naman ang dalaga. Sinasadya ko yon. Ano bang ginagawa mo kasi rito? Naglalakad. Bakit? Sa'yo na ba tong kalsadang to? Nagsalubong ang mga kilay niya. Dumistansya ka nga sa akin, naalibad ba rin ako? Asus! Kunwari ka pa. Kinikilig ka naman kapag nakikita mo ko. Anito, as a matter of fact, nang gilala siya, hihimatayin yata siya sa tapang ng apog ng lalaking to. She took a deep breath to calm herself pero walang nangyari. Huwag kang lagi na kasi mangot, lalo kang pumapangit eh. Ako na lang ang pumapayag na maging ka-love team mo. Tatakutin mo pa ba ako? Sige ka, kawawa ka kapag nawala ako. Wala nang gwapong manlalambing sa'yo. Hinarap niya ito na nanlilisik ang mga mata. Eh di mag-disappear ka dyan. I've been wishing for that to happen from the moment I saw you. At sino ba may sabing gusto kong maka-love team ka? I've been wishing for that. Pwede ba tigilan mo na ako? Kapag hindi ako nagka-boyfriend dahil sa kalokohan mong yan, babalik talaga kita sa sinapupunan ng nanay mo. Pinundot pa niya na isang daliri ang ilong nito. Aba, ay hindi ko kasalanan. Kung hanggang ngayon wala pang nagkakagusto sa'yo at wala ka pang nobyo. Kung inamin mo na lang sana sa akin na patay-patay ka sa akin noon pa, baka sakaling pumayag pa ako maging boyfriend mo. Maintindihan ko naman Gusto niyang sigawan ito. Murahin, bugbugin. Pero hindi niya ginawa. Pinagkasya na lang niya ang sarili sa pagdadabog. Umayon din sa kanya ang pagkakataon dahil nasa tapat na pala siya ng bahay nila nang hindi niya namamalayan. Walang kaabog-abog, iniwan niya ito bago siya magkasala sa Diyos. Baka ito pa nga ang maging dahilan ng pagka-disqualify niya sa pagpasok sa langit. Think about it, Sai. Ikaw rin. Pahabol pa nitong sabi. Drop dead. Arcade. Naabutan ni Sayan isang hapon sa Nathan sa bahay nila pagkatapos niyang magbasa ng mga natapos niyang nobela. Magiliw itong makipagkwentuhan sa kanyang ina at talatang at home na. Nakakainis talagang isipin na nalinlang na rin ito ang buo niyang pamilya. Mula sa mama niyang laging ibinibida ang tukmol at kulang na nga lang itong maging anak. Sa kanya, sa kuya niyang vibes na vibes ito. Hanggang naman sa papa niyang paborito itong kalaban sa chess. Hindi ba nakikita ng mga to ang kapreskohan at kawalang hiyaan ng lalaking to tulad na nakikita niya? Oh, Sayan, nandyan ka na pala. Anang mama niya na mapuna siya nitong nakatayo sa tapat ng pintuan.
Bakit nakatayo ka lang dyan? Alika, tikman mo itong ginawa kong baked macaroni. Oo nga, Sai. Masarap. Sobra. Singit ni Nathan. Kahit na hindi niya pa ito tingnan, tiyak lang malaki na naman ang ngiti nito gaya ng dati. Subuan mo ko. She did not even bother acknowledging his existence, nor looking at him. Lumapit siya sa ina at humalik sa pisngi nito. Sige ma, magbibihis lang ako. Aniya kahit wala talaga siyang planong bumalik sa sala hanggat naroon pa ang tiyonggong ito. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya ng ina. Sayan, hindi mo man lang ba babatiin ang bisita natin? Ma, si Nathan lang naman yan eh. Angal niya. Ano kung si Nathan? Hindi porke hindi kayo nagkakasundo, pwede mo na siyang bastusin. Sayan Maris Arcega? Pinigilan niya ang sariling sumimangot. Seryoso na si Victorina Arcega sa hindi malamang kadahilanan. Ano bang pinakain ni Nathan sa mama niya? Masama ang loob. Tinignan din niya sa wakas ang unggoy. He was grinning from ear to ear. Gusto ko yung tulad ng pagbati mo kay Tita Vicky. Itinuro pa nito ang kanang pisngi nito. Mao! Atungol niya kaagad. Tumawa lang ang nanay niya. Ikaw naman, Sayan. Binibiro ka lang ni Nathan. Biniglan lang siya na matalim na tingin ng binata. Sanay na siya ang kinakampihan ng ina sa kahit anong diskusyon o away. Pero mula nang dumating ito sa eksena, hindi na. As usual, Nathan was grinning like a fool. Sayan, mamaya ka na magbihis, sabi ng ina na nagpalingon sa kanya. Samahan mo muna si Nathan dito. Bibigyan ko lang ng bake mac ang tita Cynthia mo. Paborito niya ito, hindi ba? Nagsalubong na naman ang mga kilay niya. Sa kabilang block lang naman nakatira si tita Cynthia. It won't take you long. Bakit ko pa kailangan samahan? The reproachful look her mother gave her made her shut up. Well, now, nakangiti nang sabi ni Victorina. Maiwan ko na kayo. Nang makaalis ang ina, naupo siya sa kantabing piyang isahang ofa. Nang sa ganon hindi niya kaharap ang lalaki. Huwag mo akong kakausapin. She made it sound like a warning because it really was. Pero parang walang narinig, kumuha ito ng platito. Nilagyan niyo ng bake mac. Pagkatapos ay inibot iyon sa kanya. Kumain ka muna. Ang payat-payat mo, nalilipasan ka yata ng gutom eh. Ang sarap pa naman itong gawa ng mama mo. Sandali lang siyang nagdadalawang isip. Ang totoo, kanina pa nga siya naglalaway doon. Tahimik na tinanggap niya ang platito. Nagsimula siyang kumain. Alam mo, nagtataka talaga ako kung bakit ang galing ni Tita Viking magluto pero ikaw? Mas may alam pa yata ang kuya mo kaysa sayo. Marahas niya itong nilingon. Pakialam mo ba? Natigilan siya na mapunang ang lapit lang pala nito sa kanya. He blinked. Hindi ka pa pwede mag-asawa. Biglang sabi nito. Nilayo niya ang sarili dito. You sound like my dad. Your dad? His face was comical. Parang hindi ito makapagdesisyon kung matatawa o maiinis. She nodded. Anyway, bakit ko naman po problemahin ang pag-aasawa? Wala nga akong boyfriend. Sa sunod ko na po problemahin ang pagluluto kapag nakita ko ng laking pakakasalan ko. As it is, baka tumandang dalaga na lang ako. I only want to cook for my husband and our Napahinto siya sa pagsasalita. He did not to have hear any of that. Duh! She cleared her throat and said, well, if he would do the cooking, that would not be so bad either. Mabilis niyang tinoon sa pagkain ng atensyon. Bakit ba kalatang utak niya kapag nasa harap niya ang taong to? Ako, magaling ako magluto. Anito pagkaraan. Patawa ka na naman, Arcade. Tuya niya. Ikaw, hindi ka nga marunong maglaga ng itlog. Umaangal ka agad ito. Oy, hindi tayo magkatulad, no? Huwag mo akong igaya sa'yo. Oh, really? Taas kilay niyang sabi. He smiled. I challenged you to taste my specialty then. Kare-kare. Drop by my house this weekend. Ipagluluto kita. Ayoko nga. Mabilis niyang sagot. Lasunin mo pa ako. Takot ka lang yata eh. At ano namang katatakutan ko, Aber? Ikaw? Umismid siya. Please. Umiling ito. You are afraid to find out that you are wrong about me. Am I right? Ipagpalagay na natin na tama ka. Ano naman ngayon? His smile turned seductive. At hindi lang yon. Inilapit pa nito sa kanya ang mukha nito.
Malapit na malapit. Wala naman, naisip ko lang. Natatakot lang ako baka magkagusto sa akin kapag nakilala mo na ako ng husto. Wala siya nagawa kundi lumayo dito at sumiksik sa kabilang armrest ng sofa, pero sinundan pa rin siya nito. He was deliberately trying to intimidate her. Natatakot ka sigurong mapag-isa kasama ko, no? Bakit? Natatakot ka ba na baka mapagsamantalhan mo ko? His eyes were teasing her, sparkling with mischief, hovering above her head like a demigod. Kaya siguro natatakot kang mapalapit sa akin. Nang hindi makatiis, malakas niya itong itinulak. Ito naman ang napasandal sa sofa na inuupuan nito kanina. Siya naman ang lumapit dito. Alam kong alam mo na gwapo ka, pero para sabihin ko sa'yo, that doesn't mean I find you attractive. It took him a second or two to absorb what she said. You're not making any sense, Sayan. Pareho lang yun eh. Halatang pinipigilan lamang nito ang mapangiti. He knew he was right, but she would be damned if she would admit it. She glared at him instead. Pakialam mo ba? Hindi ako natatakot sa unggoy na katulad mo. Ano ngayon kung magkalapit tayo? Oh, ayan. Dinikit niya ang sarili dito at nilapit pa ang mukha sa mukha nito. You don't affect me, Nathaniel Arcade. Kahit pagbali-balik na rin bang mundo, kasing importante mo lang ang lamok sa buhay ko. Kung ganon, bakit ang lakas ng tibok ng puso mo? Napatingin siya sa dibdib niyang nakalapat na sa dibdib nito. Natatarantang nilagay niya ang mga palad sa pagitan nila. She could not help but notice two things then. It's your heart working double time, not mine. You idiot! And why are you holding your breath? Angin na rito. She felt him stiffened. That's... Nang biglang bumukas ang main door at niluwa ang Kuya Wade niya. Natigilan to na makita sila pagkatapos ay lumingon sa ina nilang nakasunod dito. Ma, rated PG ang eksena. Bawal kayong pumasok. Hinarang ng kapatid nila ang kanilang ina. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Umalis ka nga dyan? Pagkarinig sa tinig ng mama niya, mabilis siyang umalis sa pagkakadagan kay Nathan bago pa ito tuluyang makapasok. Ma, total nandito na kayo, aakit na ako para magbihis. Agad niyang paalam. Pupusto siya pagtitripa na naman siya ng pinakamamahal na kapatid dahil sa naabutan nitong eksena kanina. At hindi nga siya nagkamali. Nahagip ng mga mata niya ang pagkalaki-laking ngisi nito nang pumihit siya patungong hagdanan. Ines na ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-alis. Hindi talaga nakakapagtaka. Kasundong-kasundo ang mga ito ni Nathan. Pareho kasi mga siraulo. May araw din kayo sa akin.